Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Robel Payo Jr. Ibibigay ko pong panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po, good day po sa inyo pong lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga kapatid. Welcome po sa atin pong pag-aaral po ngayon. I'm happy to be part of this ministry mga kapatid. Tayo po ay nasa lesson number 19 na po and part 2 na atin pong exciting topic, 2,300 years prophecy. At unti-unti ay atin pong i-unveil mga kapatid ang kahalagahan po ng propesya pong ito. And I hope and I pray kayo po nasa mabuting kalagayan. Tune in na po kayo dyan mga kapatid. Together with your family and loved ones, ay welcome po sa atin pong pag-aaral po sa mga sandaling ito. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para mapag-aralan ng inyong banal na salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan nang sa gayon ay maintindihan at magamit namin ang aming matututunan sa aming pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga challenges na aming pinagdadaanan at isinosurrender po namin sa inyo ang lahat ng aming plans at dreams in life. Fill us, Lord, with your spirit at i-guide niyo po kami sa mga desisyon na gagawin namin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Magbibigay po muna ako ng buod para sa natalakay sa part 1 ng lesson 9 na may pamagat na tamang panahon sa pagpapahayag ng propesiya. Ang natalakay sa nakaraang pag-aaral ay nakasentro sa Daniel chapter 8 at 9. Napag-aralan ulit ang mga nagdaang kingdoms na inire-represent ng ram at goat. Nabanggit din ang tungkol sa 2,300 years na lilipas bago magsimula ang heavenly judgment. Ang naging simula ng 2,300 years ay ang pag-utos ng Persian King Artaxerxes na bumalik ang anak ng Diyos para i-rebuild ang Jerusalem. Ang decree ay makikita sa Daniel chapter 7 at ibinigay noong 457 BC. Pakibalikan ang natalakay sa part 1 ng lesson 19 para sa buong detalye. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral para sa ikasyam na tanong, sinabi ng anghel na 69 na mga linggo ng propeta or 483 literal na taon na idinagdag sa 457 BC ay mararating ang Mesaya ayon sa Daniel chapter 9 verse 25. Nangyari ba ito, Pastor? Ayan po mga kapatid. So, tayo po ay nagpapatuloy po sa atin pong pag-aaral po, sa 2,300 years na prophecy. So, let me read to you to answer our ninth question. Ikasyam po ating tanong, to answer this 69 prophetic weeks, okay, or 483 literal years, okay po, na inad po doon sa 457 BC would reach to the Messiah, okay? Let's read mga kapatid sa Daniel chapter 9 verse 25. It says here, iyong ngang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging pitong sanglinggo at 62 sanglinggo ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. So mga kapatid, to answer the ikasyam na tanong po mga kapatid, yes. Mathematically, okay, listen to this. Mathematically calculation shows that moving ahead 483 years from the fall of 457 BC reaches to the fall of AD 27. So, let me repeat again mga kapatid. Naalala niyo po, natin pong part 1 na lesson. Nagsimula po yung 2,300 na years prophecy doon po sa Daniel chapter 8 verse 14, if you will recall that in the chapter part 1 po natin, na akala ni William Miller na ito po ay cleansing of the sanctuary, yun po yung ikalawang pagpaparito ng Panginoon, pero hindi po yan.
Okay, yung Daniel chapter 8 verse 14 na cleansing ng sanctuary ay nag-end po yun. At malaki po natin by the way ngayon po na yun po ay somewhere in 1844 at meron po yung kinalaman po doon. Pero nagsimula po ito mga kapatid, yung calculation po ay nagsimula po ng 457 BC. Now, going forward, kasi po ang pagbibilang po kasi ng before Christian era or yung before Christ, yung BC, siyempre from 457, magka-countdown yan eh. Pababa po yan. 456, year 1. 445, yan po yan. Hanggang po dumating yung pong year 1. At wala po by the way, wala pong year 0 po mga kapatid. Ano po? So, tapos mag-add po tayo ng 69 years doon po sa 457 BC, magfo-fall po ito mga kapatid sa 27th year, which is yung 27th AD or Anno Domini, ika nga, sa history mga kapatid. Now, something happened doon po sa 27th year po na ito. Ano po ito mga kapatid? So, the word Messiah includes the meaning of anointed. So, ibig sabihin po, magkakaroon po or muling ihahayag po for the first time yung tinatawag pong anointed or yun pong Messiah. Okay? Ito po nakarecord po sa John chapter 1 verse 41. Okay? I will read ito yung mga kapatid para atin pong lubusang maunawaan yun pong binabanggit ng banal na kasulatan ng Panginoong Diyos. What really took place on that specific day, mga kapatid, or specific year. John chapter 1 verse 41, it says here mga kapatid, una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon at kanyang sinabi, nasumpungan namin ang Misaya na kung liliwanagin ay Kristo. So, Christ was vindicated. Jesus Christ was vindicated as Christ pong 27 AD. Okay? I hope that you get my point mga kapatid. So, Jesus was anointed with the Holy Spirit. Okay po, doon po sa Acts chapter 10 verse 38 at his baptism. So therefore, the event in this 27th year or 27th AD, mga kapatid, ay yung pong baptism ni Christ. Because Christ was the anointed Son of God, mga minamahal na mga kapatid. At totoo nga, kasi nung siya po'y binyagan o bautismohan, right after baptism, the Father confirmed his being anointed. Sabi nga po ng Ama sa langit, the voice was heard, saying, "This is my anointed Son, of whom I am well pleased." Tapos yung Holy Spirit po bumaba sa kanya in the form of dove, of course. So, ito po mga kapatid ay nag-took place noon pong ika-15th year ng pamumuno ni Tiberius Caesar. Okay? Yun pong 27th AD. Okay? So, 457 BC, tapos nag-add po tayo ng 483 years. So nag-fall po siya mga kapatid sa 27th year or 27th AD. So I think that is clear for everyone mga kapatid. So, and to think that the prediction was made more than 500 years before. Then Jesus began to preach that the time is fulfilled. He thus confirmed the prophecy in Mark chapter 1 verse 14 and 15 and Galatians chapter 4 verse 4. So mga kapatid, confirm po. By the way, this prophecy was long before foretold, 500 years before pa mapanganak po si Kristo. At even po, mag-start yun po tinatawag na 457 BC or yung 2,300 years na prophecy. Okay? So, I think that is clear po mga kapatid. So, Jesus actually began his ministry by clearly referring to the 2,300 years prophecy, stressing its importance and accuracy. So, ibig sabihin po mga kapatid, accurate po yung mga petsa doon po sa bumubuo ng 2,300 years prophecy. Okay? Makikita niyo po yung mga kapatid sa pictures po na aming pong papakita while discussing this topic. Okay? So, this is awesome and thrilling evidence that, okay, totoo po mga kapatid, that the Bible is inspired. Once the Bible told us a prophetic years, totoo po ang Biblia sapagkat ito pinapulfilled as time goes by. And then pangatlo mga kapatid, Jesus is the Messiah. So ito pong 2,300 years na prophecy confirms that Jesus is the Messiah. He is not just a good man. He is not just a man.
but He is the Son of God who took humanity para po iligtas po tayo mga kapatid. And pangatlo po, all other dates in the 2,300 year, okay, slash 490 years prophecy are valid. Okay po? What are firm foundation on which to build. So therefore mga kapatid, your faith, my faith is vindicated. My faith is confirmed sapagkat the Bible is accurate and its prophecy is true. Sapagkat nangyari po ito mga kapatid even in the life of Jesus Christ. Salamat po, Pastor, sa ikasampung tanong. Napag-isipan na natin ngayon ang 483 taon ng 490 taong hula. Mayroong isang prophetic week, 7 literal na taon natitira. Ayon sa Daniel chapter 9 verse 26 at 27. Ano ang susunod na mangyayari at kailan? Pastor? Okay po mga kapatid, kanina ang na-fulfilled po yun pong pagka-anoint kay Jesus Christ as the Messiah. However, meron pong natitira mga taon. At ito pong binabanggit mga kapatid sa Daniel chapter 9. Kung kanina po ay 25, ganyan po atin pambasahin po ang verse 26 and 27. At pagkatapos ng 62 isang linggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao. At ang wakas na iyon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira at ipinasiya na. At pagtitibayan niya ang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng isang linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas ay pagkapasiya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So what does it mean po mga kapatid? May mga significant words po na binanggit po sa atin pong binasa. Okay? Now, ito po yung meaning po niya mga kapatid. So listen to this. Okay? Ang sabi po dito, we have considered, okay po, ito pang sabi po mga kapatid, Jesus was cut off. Yun pong binanggit po sa verse 26 na yung pinahiran, okay, ay mawawalang anuman. Ibig sabihin po maka-cut off po siya or crucified. So mga kapatid, Christ was really crucified. He was anointed 27 AD. However, sa kalagitnaan po ng 1 week or 7 years, 3.5 years na kanya pong ministry, right after 3.5 years na kanyang ministry, perhaps Christ was 31 years old at this time, or running 31 years old at this time, he was cut off or he was crucified. And prophecy fulfilled po again sa Daniel chapter 9 verse 26. Okay? So, which is the 3.5 years and his anointing or the spring of 31 AD. Okay? So, please notice that the gospel is revealed in verse 26. Binanggit po, mga kapatid, sa binasa ko po kanina sa Daniel chapter 9 verse 26 na after that 62 weeks, Messiah shall be cut off but not for himself. Okay? No, hindi po siya, praise God, na hindi po siya mamamatay, pero yes, namatay siya, but he was resurrected and he was back to life. Mga kapatid, because it was also a prophecy that needs to be fulfilled. Na ito ay prophecy mismo sa bibig ni Jesus na sa pangatlong araw, siya po ay mamuling mababuhay. Medyo nagkaroon lang po ng misinterpretation po doon ang mga Hudyo na sabi niya kasi ni Jesus, sirain mo ang templong ito at sa pangatlong araw ito ay aking itatayo. Sabi ng mga Hudyo at mga Pariseo, ilang taon tong ginawa? Yung 457 BC nga, ika nga. Pero sabi ng Panginoon, he was preparing for himself. Okay? Christ was crucified for our sins. So, yun pong prophecy na sa half years po na binanggit po sa verse 27, sa kalaghatian ng isang linggo, na siya po ay maka-cut off. Ibig sabihin po, i-crucify po siya mga kapatid. So, listen to this mga kapatid. Jesus lovingly and willingly offered His life to save us from sin. Praise the Lord. Hallelujah mga kapatid. Na fulfilled po once again ang prophecy sa verse 27 ng chapter 9 ng Daniel, and it was referring to Christ and His crucifixion and the way He took the sin of humanity by which you and I were saved.
Salamat po, Pastor, sa ika-11 tanong. Dahil namatay si Jesus pagkaraan ng 3.5 taon, paano niya pagtitibayin ang kanyang covenant sa marami sa lahat ng parte ng huling 7 taon, gaya ng ipinag-utos ng hula sa Daniel chapter 9, verse 27. Pastor? Ayan mga kapatid, napakaganda po, no? Since Jesus died after 3.5 years, how could He confirm the covenant with many? So mga kapatid, it was really a covenant. When I say covenant, tipanan na kailangan niya pong tuparin, and He really He really fulfilled His promise, mga kapatid. So listen, the covenant is His blessed agreement to save people from their sins. Ito po ang pangako ng Panginoong Diyos. Bore to His only Son. Ladies and gentlemen, Christ died for our sins. He was really the last sacrifice for humanity. Ika nga po dito po sa Hebrew chapter 10 verse 16 and 17. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan na hindi ko na alalahanin pa. Friends, what a wonderful Savior is Jesus our Lord. Siya po talaga ay talagang tinupad niya ang kanya pong covenant, ang kanya pong commitment na iligtas po ang sangkatauhan. In fulfilling, alam niyo po, it is not just a prophecy fulfilled, but it is really a love vindicated to each one of us. Kasi po ganun po ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. He really gave His life for us all. And after His ministry of 3.5 years ended, Jesus confirmed the covenant through His disciples. And then He sent them first to Jewish nations because His chosen people still had 3.5 years remaining of their 490 years na opportunity po nila mag-repent. Alam niyo po mga kapatid, doon po sa isang linggo, yung kalahati noon, si Kristo po yung pinatay at namatay, mga kapatid. However, ang Panginoon Diyos ay meron pa pong another extension of grace sa mga Hudyo, okay, sa Jewish race dun po sa Jerusalem. Kaya po ang mga disipulo ay kinaman po ng Panginoon na for 3.5 years sila po magministeryo din po sa Jerusalem. Yung nga po sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, Jerusalem, Judea, Samaria, and all three ends of the earth. The problem is, yun pong 3.5 years ay hindi po tumanggap yun pong bayan na pinili ng Panginoong Diyos. Kaya po sa 490 years na prophecy, mga kapatid, ay talaga pong na-vindicate doon po sa 34 AD na talagang pagkawasak po ng Jerusalem. Anyway, atin pa yung discuss po later on. Salamat po, Pastor, para sa ika-12 tanong. Nang matapos ang 490 taong yugto ng huling pagkakataon para sa bansang Hudyo noong taglagas ng AD 34, ano ang ginawa ng mga disciples? Pastor? Ayan mga kapatid, ano po ang ginawa po noon pong 34 AD? Ito po, meron pong significant happening. Kasi po, bawat date po natin po pinag-uusapan ngayon ay meron po itong significant na event. Okay, kanina po, atin po nabanggit, in 27 AD, the significant event was Jesus was anointed during His baptism. Yun pong 31 AD, on the spring of 31 AD, Jesus Christ was crucified. Okay, He took the sin of humanity. Now, noon pong end ng 490 years prophetic year, mga kapatid, which fall in 34 AD, the disciple, they began preaching the gospel to other people and nations of the world. According nga po ito sa Gawa chapter 13, and I will read ito yung mga kapatid. Acts chapter 13 verse 46, it says here, mga kapatid, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hintil. Si Pablo po with Bernabe, sila po nangaral. Nung sila po nangaral, mga kapatid, okay? So, Stephen, a righteous deacon, was publicly stoned in AD 34. Yun pong same date po na yan, or same year po na yan, mga kapatid. Si Esteban naman ay ay binato. And we all know, mga kapatid, who was the one who executed that stoning of Stephen. That is no other than Saul, who became Paul.
this Saul who executed the death of Stephen was converted into Christianity on the way to Damascus, mga kapatid. At sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, Saul, why are you persecuting me? So mga kapatid, realizing na si Paul, Saul who became Paul, na nasa maling gawain po pala siya, mga kapatid. This verse 46 confirms us na siya po ay talagang nangaral kasi alam niya na ang kanyang ginagawa before ay mali. And that is why he was doing, mga kapatid, things for the Lord. Okay? So, from that date onward, the Jews, because they collectively rejected Jesus Christ and God's plan, could no longer be God's people or nation. Right after 34 AD, mga kapatid, na natapos po ang mercy extension ng Panginoon sa Jewish people, right after the death of Stephen, mga kapatid, or that significant event was the stoning of, we found out na ang grace na extension ng Panginoon para sa kanyang bansang pinili ay wala na. Ibig sabihin po, yung pagiging pinili ng Israel ay na-withdraw na po mula sa kanila, mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa ika-13 tanong. Pagkatapos ng AD 34, ilang taon ang nanatili sa 2,300 taong hula? Ano ang petsa ng pagtatapos para sa propesiya? Ano ang sinabi ng anghel na mangyayari sa petsang yon? Ayon sa Daniel chapter 8 verse 14. Pastor? Ayan po, mga kapatid. So, hindi pa po nagtatapos. Yun pong 2,300 years. Kasi po, doon pa lang po tayo sa 490 years na prophecy na fulfilled po, mga kapatid. And then nagtapos po tayo doon po sa 34 AD, yun pong pag-stoning kay Stephen at yung pag-withdraw po ng mercy at ng pagiging pinili po ng bansang Israel. So what happened for the years remaining, to be exact, or para mabuo po yung 2,300 years na prophecy? Now let's read, mga kapatid, Daniel chapter 8:14. Okay? So by the way, ito na po nabasa. However, atin po itong ulit babasahin po. Okay, listen to this, mga kapatid. Daniel chapter 8 verse 14, ito po yung pinaka-key text. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Okay? Now, tapos na po tayo doon po sa 490 years. Now, ang maiiwan po, mathematically speaking, is 1,810 years. Okay? Kasi po, atin na po na-discuss, yun pong 490 years. 457, yung pang pagtayo ng Jerusalem. Tapos, tumakbo po ang mga ilang taon na mayroon ulit fulfillment doon po sa Messiah sa 27 AD. Tapos, meron naman din pong fulfillment sa kanya pong pagkamatay. Okay? Will be cut off. Tapos, another 3.5 years po doon nag-fall sa 34 AD para naman din po, mga kapatid, to tell us na ang na-withdraw po ang mercy ng Panginoon or ang Israel pagiging pinili. Now, what happened doon po sa 1,810? Ano po yung mga events na nangyari po doon, mga kapatid? Now, the ending date for the prophecy is 1844. Kung atin pong kukumpitin, mga kapatid, or suma total, nag-fall po ang 1,810 doon po sa 1844. Kasi nga po, 34 AD plus 1,810, sa calculation po, mga kapatid, magtatapos po talaga yung 2,300 years prophecy ng 1844. Tama po ba ako, mga kapatid? Simple mathematics po. 1,810 plus 34 AD is equal to 1,844, or also known as 1844. Now, the angel said the heavenly sanctuary would be cleansed. Okay? The heavenly judgment would begin. By the way, nagkamali po sa interpretation. Tama ang calculation, but mali ang interpretation. Ang alam po ni William Miller, mga kapatid, ay magbabalik na po ang Panginoon kasi nga yung binabanggit po sa verse 14, malilinis ang sanctuary. Akala po niya
yung earth ang malilinis. Okay? We've learned in study number 17, dun po sa atin pong lesson number 17, if you remember, mga kapatid, about the sanctuary, that the heavenly day of atonement, yun pong yung Kippur. Tapos na po yun sa lupa. Pero doon po sa langit, mga kapatid, yung heavenly sanctuary, we were told na Christ from holy place went into the most holy place to minister on behalf of humankind, mga kapatid. So, now we know that the beginning date is 1844. God set this date. It is as certain as the Jesus anointing as the Messiah. God's end time people must be announcing it. Kailangan pong mag-announce, mga kapatid, kasi yun po palang 1844, yun po ang pinaka starting year, mga kapatid, ng tinatawag na Day of Atonement or Judgment Day, or also known as, sa tinatawag po, mga kapatid, sa mga theologians, yun pong 1844 and onwards, yun po ay hanggang sa ating pong kapanahunan ngayon, ang tawag po doon ay pre-Advent Judgment. Ibig sabihin, before the advent or the coming of Christ, there will be a judgment ongoing. Okay? So, in the day of Noah, God said the flood judgment would occur. Okay? So, 120 years po, katulad po ng panahon po ni Noah. And it happened. In Daniel's day, God stated that his end time judgment would begin in 2,300 years. So, friends, listen to this. Okay? So, ang Panginoong Diyos ay meron pong ongoing na judgment as I speak. Okay? God's pre-advent judgment was ongoing. So, meaning of the atonement, the English was at one meant, originally meant at one meant. Yun pong Yom Kippur na binabanggit po natin. Okay po? So, perfect harmony po ito, mga kapatid, originally existed throughout the universe. Ito po yung discuss po natin po, yung lesson number 2. So, ano pong ibig sabihin po nito, mga kapatid? God is simply telling us, okay? He is just simply telling us na during this day of judgment or judgment day, mga kapatid, na ongoing po ngayon, He was telling us to come back to Him. Okay? He was simply inviting us to be one at moment to Him. So, reconciliation po ang message po doon po sa tinatawag na atonement or atonement. Christ was inviting us, mga kapatid. Ito na po ang tinatawag po na extension ng grace ng Panginoon sa atin. Tapos na po yung 2,300 years na prophecy noon pang 1844, mga kapatid. So, tayo po'y lumalakad na po ngayon sa tinatawag na pre-advent judgment, and every day, mga kapatid, the Lord is judging us, our deeds, our words, our thinking. So, mga kapatid, He was inviting us that, okay, come to me. Let us reason together, sabi ng Panginoon, mga kapatid. Magkaroon tayo ng reconciliation, at yun po yung message po ng at-one-ment or atonement. Manumbalik tayo sa Panginoong Diyos, mga kapatid, because we don't know when will be the end of this pre-advent judgment. But I believe, mga kapatid, sa propesya po ng Daniel chapter 7, yun po sa larawan na napanaginipan po ni Nebuchadnezzar, yung bato ay malapit na pong pumukol at sisira po sa kasaysayan ng mundong ito, mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa ika-14 na tanong. Bakit inalis ng ilang tagapagsali ng Biblia ang huling linggo o 7 taon ng 490 taon na inilaan sa bansang Hudyo at ikinakapit ito sa gawain ng Antichrist sa katapusan ng kasaysayan ng mundo? Pastor? Ayan po, mga kapatid, meron pong somewhat a little bit of misunderstanding at meron po konting pag-twist, mga kapatid. Now, bakit nga po ba na dinetouch yun pong last 7 years na doon po sa 490 years na prophetic po natin pong binanggit po kanina? So atin po i-review, mga kapatid. Number 1, there is no warrant or evidence for inserting a gap between any of the years of the 490 prophecy. It is continuous, as were the 70 years of exiles for God's people mentioned in Daniel chapter 9 verse 8. So ibig sabihin, yung claim po nila
ay hindi po yon totoo mga kapatid. Bakit? Kasi yung 70 years, first 70 years from 457 BC, yun po ay accurate. Nangyari po yun mga kapatid. Okay? Muli po na nung bumalik, yun pong mga anak ng Diyos as commanded by King Artaxerxes, yun pong sa Persia mga kapatid, na after 70 years ay sila po yung babalik doon po sa kanila pong bansa or sa Jerusalem. Yun po mabasa nyo po sa aklat po ng Ezra. Now, pangalawa, never in scripture is a number of time, units, days, weeks, months, years, anything other than continuous. Thus, the burden of proof is on those who claim that any part of a time prophecy should be detached and counted later. Sila po magkakaroon ng dilemma para po doon sa mga taong gustong i-detach po yung last 7 years po ng 490 years na prophetic po mga kapatid. Magkakaroon po sila ng dilemma po doon if they detach that. Bakit? Kasi po, never po sa scripture na pinabulaanan yung kanila pong claim. Bakit? Kasi po, kinonfirm po ng Bible, ng scripture, yung pong prophetic days, weeks, months, years. Okay? Mula po doon sa 457 BC hanggang doon sa 70 years na kanila pong exile. Tapos doon po sa 27 AD na pagkaanoin po ni Christ, lahat po yun po ay accurate at fulfilled po mga kapatid. Okay, so ibig sabihin, yung claims po na gusto po nilang i-detach yun pong last year mga kapatid. Kasi po, ang purpose lang po nila kasi doon ay talagang kanila pong i-disregard yun pong prophecy about Christ. They want to do away with Christ, mga kapatid. Yun lang po. And by the way, sino po ba ang galit sa kay Kristo mga kapatid? At sino po ba ang kaaway po talaga ni Kristo? We all know the great controversy between Christ and Satan, ang kalaban po ng Panginoong Jesus, walang iba kundi si Satanas mga kapatid. So yung pong account na yon that Jesus Christ took our sins, Jesus Christ died on the cross, Jesus Christ was resurrected, at ang mercy na extend po ng another 3.5 years doon po sa Israel, yun po ang gusto pong tanggalin po ng account ng kaaway. Okay, nakalungkot lang sa mga taong gusto pong i-detach po yun. Ibig sabihin, ayaw nilang paniwalaan si Kristo Jesus. Okay, ano pa? Pangatlong proof. AD 27, the year of Jesus' baptism was the starting date for the last 7 years of the prophecy, which Jesus is emphasized by preaching immediately. The time is fulfilled. Yun nga po yung binabanggit ko mga kapatid kanina, na yun po ang gusto pong i-detach or tanggalin po ng mga iilan pong ayaw po maniwala doon sa last 7 years ng 490 year prophecy. Okay? At the moment of his death, pang-apat, in the spring of 31 AD, Jesus cried out, "It is finished." The Savior here was clearly referring to the prediction of his death made in Daniel chapter 9. Okay? So, mga kapatid, to summarize, dito po sa atin pong tanong po na ito, Jesus was clearly saying na ang kabuuan po noon pong 490 years in fulfilling to his advent anointing hanggang sa kanyang kamatayan mga kapatid are true. Okay? So wag po tayong maniwala doon po sa mga claim ng iba na may teaching po by the way kasing kumakalat na hindi na po na-fulfilled o hindi na po nangyari, nag-took place yun pong last 7 years. Nangyari po yun mga kapatid because Christ was anointed, Christ was sacrificed on the cross, and He was resurrected for our salvation. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli kay Pastor Payod para sa huling tanong, closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, let me end our topic by asking you a question. Since ang atin po na pag-aralan na 2,300 years prophecy are accurate and true, and this prophecy confirm our faith in Christ and His Word, mga kapatid. Since na-prove po natin na ang Bible ay totoo at ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos, will you invite Jesus Christ, mga kapatid, sa inyo pong mga sarili, sa inyo pong mga buhay? Alam niyo po mga kapatid, before I pray for you, meron po akong nabasa po sa akin pong social media. Doon po, habang ako po nagbabrowse, nakita ko po yung mga gera ngayon na nangyayari sa Israel, at sa Ukraine, etc. etc. At may caption po doon mga kapatid sa mga gutom na mga bata, etc. etc. May caption po na nagsasabi, "Little by little, this world realize that the Bible is not a myth. The Bible is not just a fantasy.
but the Bible is the Word of God. Friends, ang Biblia po ay totoo po sa kanya pong propesya at nangyayari, natutupad po lahat pong binabanggit po ng Biblia, mga kapatid. So, ako po, together with my family, and I believe kayo rin po, mga kapatid, put your trust in God and His Word, mga kapatid, sapagkat His Word are true, mga kapatid. Let us pray. Our Father in Heaven, Lord, thank you po sa isang napakagandang discussion at makabuluhang pag-aaral po ng inyong salita. Lord, we have discussed na ito pong aming po pinag-aralan is not just a prophecy, but this is a vindication of our faith in you and also in your word. Na-confirm po, Lord, at mas lalo kami na-inspired na mag-aral ng iyong salita sapagkat lahat po na binabanggit po ng iyong salita ay talagang nangyari at natupad. So Lord, thank you na ang mga tagapakinig po namin ay mas lalong magkaroon ng eagerness na mag-aral po ng inyong salita. Thank you, Lord, for your love and care to each one of us. We pray in Jesus' name. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pakisubscribe at share nyo po ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin pong mag-share na experience, maaari nyo pong i-comment sa comment section. Ganun din po, kung meron kayong prayer request, paki-comment nyo po para maisama natin sa ating panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine reminding you that God loves you. Bye-bye!